Isa sa pinakamalaking police station dito sa ating bansa, ang Manila Police District. Maniniwala ka ba na naitayo ito noon pang panahon ng American Colonial Government? Dito madalas na nangangaral si Pastor Alex Nature, ang manggagawa ng Panginoon sa lokal ng Paco, They may Manila. see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa banal na kasulatan, napakahalaga na tayo ay lumilipad. Alas 10 pa lamang ng umaga ay naghahanda na si Pastor Alex Nature para sa kanyang regular na pagdalaw sa isang istasyon ng mga pulis. Hindi para dumalaw sa isang bilanggo, kundi para dalawin ang mga alagad ng batas at sila ay bahaginan ng importanteng kaalaman na makatutulong sa kanilang tamang pagpapatupad ng batas, ang salita ng Diyos. Pagdating namin sa Manila Police District Station ay ipinakilala sa akin ni Pastor Alex ang ilan sa mga police officers na naka-assign sa istasyon na ito. Nag-ceremony naman yun. Agad na tinipon nila ang mga opisyal sa departamentong naka-assign kay Pastor Alex upang bahaginan ng mga salita ng Diyos. Ano man ang gawin natin sa buhay natin ngayon at kung hindi natin ilapit sa ating Panginoon, ito'y mananatiling walang kabuluhan. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong ganitong gawa weekly ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Makikita sa kanilang mga mukha ang taimtim na pakikinig sa mga salita ng Diyos na ipinapangaral ni Pastor Alex. Nagpapasalamat sa Diyos. Kaya ako naniniwala na si Lord, kailangan talaga natin siya pakinggan or meron man siyang tao na ipinapahatid para maipaliwanag sa atin or mapakinggan natin kung ano man yung salita niya na hindi natin minsan na nababasa, hindi natin napapakinggan. Kaya kailangan may tao din na mapakinggan natin. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mong igawad sa kanila ang patuloy na patnubay ng iyong banal na Espiritu. Amen. Bantayan niyo sila ng iyong mga laksa-laksakan. Pastor, paano po kayo nagpasimula ng ministry dito sa police station? Bali, way back 2004, sa pamamagitan din ng payo ng mahal na Bishop Ozzy, lagi namang tinuturo sa amin yan noon pa na magkaroon ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga istasyon ng mga pulis. At diyaya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng opportunity dito sa Manila Police District dahil noong nagpasimula tayo ng Home Free Global Crusade, na-meet natin ang ilang mga officials, then i-refer din nila tayo para makabahagi sa kanilang SWIB. Yung SWIM ay acronym, kung saan ito yung tinatawag natin na Squad Weekly Interaction Meeting. Ito yung mga ginagawa natin weekly dito, katulad sa Manila Police District, kung saan may mga pumupunta tayong mga life coaches. Ito yung mga pastor, ang iba't ibang mga churches natin dito. At ang purpose nito, sila yung nagbibigay sa atin ng mga gabay. Ang tawagan natin sa kanila, ambassador to the heaven. At ano yung impact nito? Malaki ang impact nito sa atin. Kahit sa akin, personal, malaki ang impact nito. Kung saan nga, ito ngayon yung ginagawa ko dito sa mga kasama ko na nandito ngayon. Meron kami ditong daily na devotion before kami mag-start ng aming trabaho. Nagdadasal muna kami, humingi kami ng wisdom sa Panginoon. At ang purpose natin dito, sabi nga natin na malaman natin ano yung purpose natin, bakit tayo nabubuhay. At sabi nga, i-share natin. Kung alam natin, may pagkaunawa tayo, i-share din natin sa iba. Doon sa mga mahal natin sa buhay. Kung alam natin na meron tayong life after death, at alam natin na meron talaga tayong pupuntahan. At ito ay, sabi nga natin, yung mundo dito, temporary lang nating taanan to. May pupuntahan talaga tayo. Bawat departamento, may mga chaplains, at biyaya ng Diyos, isa ang PMCC Port Watch, tayo nangangaral ng Ebanghelyo sa ating mga kapulisan. Nasa mahigit 200 na mga pulis ang meron dito sa Manila Police District. Sila ang nagpapatupad ng kaayusan, kapayapaan sa buong Kamaynilaan. At bahagi ng kanilang mga aktibidad
ay ang ganitong mga pagkakatipon na makinig sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kakasanay na natin yan na tayo nangangaral ng Ebanghelyo, sino man makadaupang palad natin. Kaya merong opportunity at biyaya ng Panginoon dito sa Manila Police District, nagkaroon ng bukas para maipangaral ang salita ng Diyos sa kanila. Biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy natin yan hanggang sa ngayon. Ang mahal na Apostle Jonathan Esperiol, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan para ma-reach out ang lahat ng tao. Kaya niyan, malaking bagay talaga ang Home Free Global Crusade. Sa pamamagitan niyan, hindi lang nagiging partner natin ang mga local government units, gayon din, naipapakita din natin sa mga kapulisan, sa iba't ibang mga trabaho, iba na ang PMCC Fourth Watch, wala tayong pinipili. Amen. Wala tayong pinipili, kundi patuloy natin ibinabahagi ang Ebanghelyo. Kaya gaya niyan, kaya kanina sa ating swim na ginawa, ini-encourage natin lahat, kumbaga kahit busy ka sa trabaho, andyan ang oras ng katotohanan, i-share natin sa kanila para mapanood din nila at mapakinggan ang dalisay na salita ng Diyos. Andito tayo ngayon sa Manila Police District at makikita ninyo dito sa aking kaliwa ang kanilang Public Information Office at sa aking kanan naman ay ang Affairs Section. At pagpasok natin, dito naman makikita natin ang kanilang museum. At kung ating lilibutin ang museum na ito, dito natin makikita ang history, ang mga ginamit nilang mga uniforms, mga firearms, gayon din ang mga ginamit nilang pang self-defense nung sila ay nakipaglaban. So tara, libutin natin. Habang nililibot namin ang loob ng Manila Police District, ay dito ko napagtanto na hindi biro ang maging isang alagad ng batas. Maraming mga panganib. Subalit ang pangangaral at panalangin ng mga lingkod ng Diyos ay malaking ambag para sila ay mailayo sa anumang panganib o kasamaan na araw-araw ay kanilang hinaharap. Mahalaga po na may mga tao po na nagpapaalala po, lalo na po sa gawain po namin na yung oras po namin, nilalaan na po namin halos lahat sa tatrabaho, 24 hours. Ganun. Yung iba po, wala na pong oras para mag-ano sa Diyos. Kaya isa po yung way para araw-araw pong i-remind yung mga tulad po namin na lahat po dapat ng kilos namin, lalo na po yung motivation po, yung motivation, lagi po kaming ipaalala na gumawa ng tama, yung mga nawawala na po ng parang naliligaw ng landas, isa din po yung sa way para laging may Diyos na maggabay po sa amin kung ano po yung dapat namin gawin. Nag-enforce kami ng batas, dapat talaga laging kumbaga habang nabubuhay ka, nasa God-centered ka eh. Kasi minsan, ang temptasyon kasi sa pagpupulis, nandyan lang. So, kagaya na ito, kung sinishare sa'yo lagi yung words of God, medyo hindi ka mawawala sa tamang landas. So, personally, beneficial para sa akin. To kagaya sa akin, syempre, ako, aminado ako, medyo nagkakasala din ako minsan. Pero dahil sa swim na ginagawa namin, almost kami nga halos every day, nagaganon, parang nababalik loob ka sa Diyos. Or kung mayroon mang hindi tamang nasa isip mo, talagang nasusundan mo pa rin yung path ng yung words ng ating Panginoon. Okay. Sige po sir, thank you po. Sir, thank you po. God bless you po. Gaya ng direktiba din ng kapulisan, integrity, honesty,
Yan ang mahalaga dyan eh. At tayo naman din, hindi lang din yan tinuturo natin, primarily din, pinapanalangan din natin sila na ingatan din sila ng Panginoon. Siyempre, alam naman natin na mahirap din ang trabaho ng pagiging alagad ng batas. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil nga merong ikinatag na swim na pangangaral ng Ebanghelyo, gusto natin ma-impart sa kanila kabutihang asal, patuloy na pagnilingkod na may buong katapatan sa kapwa, at di ganun din ang salita ng Diyos maging maliwanag din sa kanila. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong ganitong gawain weekly ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Dahil una, para maunawaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, ganap ang korupsyon. Pero tayo, hindi tayo padadaig, hindi tayo makikisama o makikibahagi sa ganyang bagay. Kanina habang tinitignan ko ang ating mga kapulisan dito sa Manila, habang sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, talagang mataimtim nilang pinapakinggan ng salita ng Diyos at nakikita ko na napakahalaga ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. And sabi nga ni Pastor Alex, kung papaanong ating pinagtatapatan ang pagsiserbisyo sa ating bayan, ating pinaglilingkuran ng ating bayan, higit nating paglingkuran ang ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil ang mahal na Pastor Alex ay kinakasangkapan ng ating Panginoon upang ibahagi ang salita ng Diyos dito sa Manila Police District Station. Biyaya ng Panginoon, may mga ilang kapulisan din na dumadalo sa atin, sa ating lokal, dyan sa Paco. At marami din yung mga kapatid sa ibang mga lokal, sa biyaya ng Diyos, kung ang history talaga niyan, ang mahal na Bishop Osi, kasama yung father ko, sila Elder Nestor, sila Brother Rudy Cataroha, yan yung mga, sa security . Kaya ako, habang lumalaki ako, sabi ko nga biyaya ng Panginoon na na-impart sa puso ko. Kagaya na sila sabi ng payo ng mahal na Bishop Osi, ganyan din ang mahal na apostle, i-reach out natin ang lahat ng tao. Kaya sa pamamagitan nga nito ng pangangaral ng Ebanghelyo, siguro nagkaroon na rin ako ng confidence, biyaya ng Panginoon na nakakaharap tayo sa mga matataas na katungkulan at na i-share natin ang salita ng Diyos sa kanila. Ang isang himpilan na may matibay na pundasyong espiritual ay nagiging lugar hindi lamang ng pagpapatupad ng batas, kundi pati ng malasakit, katarungan, at tamang paglilingkod sa mamamayan. Ang salita ng Diyos ay nagiging ilaw na gumagabay upang mapanatili ang mataas na antas ng integridad at profesionalismo sa serbisyo. Dahil ang ebanghelismo ay hindi lamang tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay patungkol sa pagbibigay ng tamang pag-asa at tamang gabay sa mga tagapagtanggol ng ating karapatan at kapayapaan. Ako po si Brother Raymond Tomas at ito po ang Exploits of Faith. Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you.
bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.